considering the speech of Baste saying that the opening of the flood control mess is a self-destruction for the president? Self-destruction. Ang pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Kapag hindi nakikita ang Pangulo, hinahanap, sasabihin may sakit na ospital kung ano-ano. Ngayon nagpapakita at nagbibigay ng ulat sa bayan, pipintasan niyo pa rin. Saan niyo gustong lumugar ang isang Pangulo na katulad ni Pangulo Marcos Jr.? Hindi naaapektuhan ang Pangulo sa anumang kritisismo na walang basihan. Ang Pangulo po ay patuloy na magtatrabaho para sa taong bayan, hindi para dun lamang sa mga pumupuna ng walang basihan. One question from Kat Domingo, ABS-CBN. Ma'am, would you be privy as to why hindi po sinama ng Pangulo dun sa urgent request niya to Congress yung VAT? Bakit po limited lang sa oil excise tax when indeed VAT will have a more direct effect on ordinary consumers while the excise tax will have a more direct effect on importers and big companies? Hindi tayo kasama kung bakit nagkaroon ng suggestion na i-reduce or i-suspend ang excise tax. Pero tandaan po natin, ang VAT po ay malaki po ang naitutulong para ponduhan ang proyekto ng gobyerno. Isa ito sa maaaring dahilan kung ba't hindi agad na isama yung VAT. Dahil kapag ka po hindi naging balanse ang magiging taxes na siya magiging pondo sa gobyerno, marami rin pong maaapektuhan na proyekto. Ma'am, balikan ko lang, sorry, yung magiging agreement ng DOJ, DICT, and PCO tomorrow, if I'm not mistaken. Mm-hmm. Can you give us some details? Meron po bang some penalties that will be raised against those who will spread fake news? Will it be declared as a criminal act or something? Ano po yung mas detalye nung... Okay, pag sinabi natin DOJ kasi, it's more on the criminal cases. Meron naman kasing umaandar, meron naman kasing batas, na kapag nagsabi ka ng mali, meron naman pong batas, ang Revised Penal Code, regarding utterances of a fake news na that will disrupt the public order. At meron din po tayong batas patungkol sa cybercrime, cyber libel. So, depende po ito sa nagiging aksyon ng mga nagpapakalat ng mga fake news. So ano ma'am yung laman nung tomorrow? Just a gist without preempting. Bukas na lang po natin ito i-discuss. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Yusek, follow-up lang po kapapasok lang ng statement ng Makabayan Bloc. They talking about the response of the administration dito sa nagaganap po ngayon sa Middle East. They say, we also criticize the Marcos administration's response, which has been reduced to being an announcer of possible rollbacks, targeted subsidies, and limited programs, while failing to deliver substantial relief commensurate to the crisis. Sabi po nila, the government appears to be stepping back from urgent measures such as removal of the excise tax. So, ano pong response natin sa sinabi po ng Makabayan Bloc? Ang mahirap po kasi sa atin ngayon, puro tayo pintas. Puro tayo puna. Pero parang wala nagagawang solusyon, kundi ang Pangulo lamang, ang administrasyon na ito, ang siyang nag-iisip kung anong pwedeng gawin. Well, of course, meron tayong ibang mga mababatas na nagbibigay ng suwestyon at yan naman po ay tinatanggap ng Pangulo. Pero para sabihin na walang ginagawa para maibsan ang nararamdaman natin dito sa krisis sa Middle East, ito po ay napakalaking kasinungalingan. Kapag hindi nakikita, uulitin ko po ulit. Kapag hindi nakikita ang Pangulo, hinahanap, sasabihin may sakit na ospital kung ano-ano. Ngayon nagpapakita at nagbibigay ng ulat sa bayan, pipintasan niyo pa rin. Saan niyo gustong lumugar ang isang Pangulo na katulad ni Pangulo Marcos Jr.? Hindi naaapektuhan ang Pangulo sa anumang kritisismo na walang basihan. Ang Pangulo po ay patuloy na magtatrabaho para sa taong bayan, hindi para dun lamang sa mga pumupuna ng walang basihan.
Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. On another matter, ma'am. Ma'am, kahapon po ay nabuo ang Rage Coalition at pinamumunuan ito ni Davao City Mayor Baste Duterte. May epekto po ba ito sa Administrasyong Marcos? Considering the speech of Baste saying that the opening of the flood control mess is a self-destruction for the President. Self-destruction. Ang pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Kaya ba hindi nagpaimbestiga ng malaliman ang nakaraang administrasyon dahil magiging self-destruction sa dating Pangulong Duterte? Hindi po ganyan ang pananaw ng Pangulo. Ang Pangulo po, kahit maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Bakit? Dahil ito po ay pondo ng bayan na dapat i-report sa bayan. Kung mayroon dapat na managot, iyan ang nais ng Pangulo, dapat na managot. Hindi dapat na tinatakpan, hindi kinakailangan na magkaroon ng cover-up. Ma'am, last question. Na-intimidate po ba ang palasyo sa Rage Coalition? Ang Pangulo po ay hindi namumulitika. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Kitang-kita po natin yan sa mga report na ibinibigay namin. Although pilit na iniiba, tinitwist ng mga fake news peddlers. At alam naman natin kung bakit nila tinitwist at ipinapakitang walang ginagawa ang Pangulo. Hindi maapektuhan ang Pangulo sa mga personal na galit, personal na interes, personal na ambisyon. Ang nakakabahala lamang dito ay ang personal na galit, personal na interes at personal na ambisyon ay gamitin ng taong bayan na galitin ang puso ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang fake news. Yan ang nakakabahala. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Yusek, follow up lang din po doon sa event na yon. Si Senator Robin Padilla, sabi niya po, kung meron ng future president na si Sara Duterte, meron ding future president na si Baste Duterte. Siguro po yung mga ganitong proposals and the time of crisis na ganitong nararanasan natin, ano po ang pananaw nyo dito and what would be the state of the nation under the Dutertes kung itong isusulong nila? Kung ano man po ang ninanais nila sa gitna ng krisis sa Middle East, yung maaga nilang pamumulitika, yung maaga nilang pangangampanya, hindi na po yan papansinin ng Pangulo at ng administrasyon na ito. Dahil ang Pangulo po ay tutok na bigyang solusyon ang nararanasan natin dito sa krisis sa Middle East. Kung ano man po ang nais nila at kung ano ang nais nilang ipakita sa taong bayan, ang Pangulo tutok lang sa trabaho, walang bakasyon, walang pamumulitika. Follow-up question mula kay Christian Bascones, PRTV. Ma'am, sabi niyo po kanina na imbis na punahin yung mga ginagawa ng Pangulo, why not mag-suggest at magbigay ng rekomendasyon? So if ever man na hindi mamuna yung Duterte camp, if ever na magbigay sila ng suggestion at tulong sa pamahalaan, bukas po ba yung palasyo? Sabi ng Pangulo, nothing is off the table. Kahit saan galing yan. Ang ayaw lang po natin, kahit naman siguro po kayo, ang ayaw po natin ay pamumuna ng walang basihan na nagiging fake news na. Yun lang naman po ang ating ikinababahala. Mabuhay tayo sa mundo ng fake news. Yan po ang dapat nating ingatan. Okay. Last question mula kay Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Isinusulong po sa Kongreso ngayon ang panukalang Kalinga Bill na naglalayong palakasin ang serbisyong panlipunan at proteksyon para sa mga mahihirap at vulnerable sector sa bansa. Ano po ang opisyal na posisyon ng Malacanang hinggil po dito? Nakikita po ba ng palasyo na prioridad itong maipasa sa lalong madaling panahon? Sa pinakaulat po dyan ay nakikita po naman ng bawat isa, kahit po tayong lahat dito, ay maganda ang intensyon ng batas po na ito. Maaari lamang po siguro sila na magbigay ng talagang yung versions para po mapag-aralan ng ating Pangulo at sabi po natin sa lahat po ng mga maaaring magdulot ng magandang interes
magandang sitwasyon or kondisyon para sa ating mga kababayan at sa ating bayan, hindi naman po sarado ang Pangulo sa ganyan.